kayo, i-produce nyo yung hybrid seedlings. Makinig Sige kayo po. sa akin. Sige po, ma'am. Kung kayo nakinig sa akin, isusumbong ko kayo sa presidente. Pinag-aralan ko na yan. Pinag-aralan ko na yan. Ako, pinag-isipan ko na yan matagal. Gusto ko lang tumaas ang income ng mga coconut farmers. Oo. Maawa kayo sa coconut farmers. Ang coconut farmers are the poorest in this country. 1,500 a month ang kita. Pahirapan nyo pa. Wala na nga makain eh. Wala nang health services. Diba, maawa tayo. Napakahihirap. Pigilan nyo na ako dyan sa research na yan. Mag-produce na lang kayo ng hybrid seedlings. Gamitin nyo yung pera. Wala tayong mapamigay. Ganun. Wala tayong mapamigay. Yeah, Yun lang okay po. major. Na, alam mo, yung hybrid seedlings can produce 140 nuts per year per tree. Yung original yung seedlings produces 40 nuts per year per tree. Yung 1.5 ng coconut farmer, magiging 4.5. Mabigyan nyo lang ng hybrid seedlings. O, ang laking bagay nun. O, so, gusto ko lang mapataas ang income ng farmer para hindi sila mahirap. Hindi naman sila mayaman, basta minimum wage earner lang. Kaya, very particular ako yung pag-distribute nyo ng seedlings. Yun lang ang gagawin nyo. Hindi ka makaproduce ng enough hybrid seedlings para i-distribute sa mga small farmers. That's your problem. I gave you a 1 billion budget for that. Kasi ang PhilHealth, may mga kasabwat yung hospital. Yun lang ang binabayaran nila. Yung mga hindi nila kasabwat, hindi nila binabayaran. And ang question is, totoo ba yung mga pasyente doon sa mga binabayaran nilang hospital? Eh, binigay niya yung pera sa isang cooperative. Ano ba balak nila? Nakawin doon? Huh? Ilista niya kung ilang cooperative ang itatayo niya every year. Out of the 250 million na binigay ko sa kanya, at ilan ang natayo niya at ano performance niya. Sabihin mo sa kanya, otherwise, ako magdidemanda sa kanya. Wala sa, ano niya yon, wala sa kanyang mandate yung magbigay ng project. And the health, kayo yon, nag-usap na tayo dyan, makikipartner kayo sa DOH hospital, ha? And then, hindi pwede sa hindi government. Only government hospital. At piliin nyo na. Kasi alam nyo naman ng coconut producing provinces, yung mga hospital sa coconut producing provinces. Ano ba itong mga coconut producing region? Mindanao. And then, Region 8. And Region 4A. Oh. Alam nyo na kung sino pupuntahan. Yung Quezon, yung lahat ng Region 8 at saka Mindanao. Yun lang magawa nyo na. Mahappy na tayo kasi 60% ang Mindanao, di ba? 13% ang Visayas, ilang percent ang Luzon? O, 26. Kontakin nyo na yung regional hospital doon at magtayo kayo ng ano doon, nung office doon. You're mandated naman eh. You have a budget of how much? 500 million? Ha? Oh. Magtayo kayo ng ospital do sa magtayo kayo ng office do sa regional hospital, tapos yung mga coconut farmer na may problema sa health, doon sila magpunta. At ibibigay nyo lang naman pera sa regional hospital and they will pay. Oh, i-deduct na lang doon sa pera nyo binigay sa regional hospital yung gastos ng mga coconut farmer na pumunta doon. Di wala na kayong problema. Oh, wag na kayong makialam doon. Ibigay nyo na lang para kayong PhilHealth. Ayoko lang ibigay nyo sa PhilHealth kasi ang PhilHealth, katakot-takot na ang complaint sa PhilHealth. Dadamay pa kayo doon. Baka mamaya masali pa kayo doon. Oo. Kasi ang PhilHealth, may mga kasabwat yung hospital. Yun lang ang binabayaran nila. Yung mga hindi nila kasabwat, hindi nila binabayaran. And ang question is, totoo ba yung mga pasyente doon sa mga binabayaran nilang hospital? That's the issue against PhilHealth. Huwag na kayo sasali doon. Maawa kayo sa coconut farmers. Ang coconut farmers are the poorest in this country. 1,500 a month ang kita. Oh. Pahirapan nyo pa. Wala na nga makain eh. Wala nang health services. Wala nang
ano tawag dito? Educational services. Kaya tayo ang nag-o-augment sa kanila. 'Di ba? Maawa tayo. Napakahihirap. Yung Coconut Village, saan nyo ililipat? Magiging Carabao na. Yung research, saan nyo ililipat? Kung yung sa Coconut Village, ililipat nyo sa Carabao, yung research, saan ililipat? Gagawa sila ng gene bank, ma'am. Wala silang gene bank. Pero magkano po ang bayad? Ang laki nun eh. Oo. Bakit nyo ililipat? Ano? Magkano ang pera? 65 million for the Coconut Village Development Project to establish 6 sites for the Coconut Carabao Development Project, di ba? Kasi 10 million ang isa nun. Tapos yung inyong research, saan nyo itatransfer? Actually, I-realize na. Madam Chair, inano lang namin, parang nagbago kami ng mga research programs, ma'am. Ang So, we research included- nyo is 49 million. 48.9. 89 million. Yes, O, ma'am. saan mo dadalhin? So, Madam Chair, same din po, pero meron kaming proposal for yung gene bank, ex situ, sir, ma'am. Yung cryopreservation. At Ma'am, saka mga- cryopreservation facility, ano yon? Ma'am, yung since ang ating gene bank, ma'am, nakatanim, ma'am, yun yung ating gene bank dyan plaza ngayon, naandyan sa CRSO. Laki, for 50 million. Yes, ma'am, yun nga, Ano mahal nga gagawin po. ito sa 50 million? Ay, alin po, itong 48? Ma'am, naka-designate na doon sa different research centers namin, ma'am. May research centers ba kayo? Opo, ma'am. Saan nandun ang office niya sa Zamboanga? May office kayo dun eh. Doon kayo nagpo-produce ng hybrid seed. Yes, ma'am. Yun. Opo. Research center. Yun yung research center. Produce kayo doon. Meron din konti. Meron din po, source din po sila. Ginagawa nung research na yun. Kung hindi kayo magpo-produce ng hybrid seedlings. Explain mo sa akin yun, napakalaking budget. Kung hindi ka makaproduce ng enough hybrid seedlings para i-distribute sa mga small farmers. That's your problem. I gave you a 1 billion budget for that. 5% lang, 50 million. Ano ba? Ilang percent yung sa research? May research na kayo eh. Ba't kayo pa magre-research? Diba? UST. DOST, Picard na yung research eh. Huwag na kayo mag-research, hindi naman kayo Ang gusto ko na lang, yung mga sinasabi yung research center na yan, gawin nyo na lang production ng seedlings. Yung Zamboanga, ma'am, yun. Oo. Pero dalawa, hindi ko alam kung anong laman. Sir, ma'am, yung pong Davao Research Center, ang kanila pong research into nutrition and agronomy. Nutrition po, coconut nutrition. TA Picard yun. Binigyan na sila ng pera. Huwag na kayo mag-research. Gawin mo yon seedlings yun. Hybrids. Hybrid seedlings, lahat ng offices nyo na research. Kasi binigay na sa PCA Picard, sa Picard ang UST. DOST Picard ang research eh. Sila na magre-research. Kayo, gawin nyo na lang production niya ng hybrid seedlings. May planting area ba yung Davao? May planting area ba yung Davao? Po, meron pong doon. Ang mga lang, ma'am. Hindi ko masyado kabisado. Ma'am, Hindi nyo nga 60 hectares, ma'am. 60 hectares. O yung Albay. ma'am. Ano ka? Mga siguro mga 30 or ganun po. Pwede yan, pwede. Tigilan nyo na ako dyan sa research na yan. Mag-produce na lang kayo ng hybrid seedlings. Gamitin nyo yung pera. Na tayo mapamigay. Ganun. Wala tayong mapamigay. Yeah, Yun lang okay po. major. Na, alam mo, yung hybrid seedlings can produce 140 nuts per year per tree. Yung original yung seedlings produces 40 nuts per year per tree. Yung 1.5 ng coconut farmer, magiging 4.5. Mabigyan nyo lang ng hybrid seedlings. Ang laking bagay nun. Tapos yung intercropping na yan can add to the income of farmer 10,000 pesos. Kaya, di 15,000, that's enough. I'm happy. Because
meron naman silang health program. Meron pa kayong additional, in additional. Lahat naman sila member ng PhilHealth eh. Universal healthcare tayo. Tapos tayo lahat, libre ang ating education sa Philippines, universal education. Tapos meron pa kayo sa CHED na additional. So, gusto ko lang mapataas ang income ng farmer para hindi sila mahirap. Hindi naman sila mayaman, basta minimum wage earner lang. Kaya, very particular ako yung pag-distribute nyo ng seedlings. Yun lang ang gagawin nyo. At saka yung pag-distribute ng seedlings at pag-implement ng National High Value Crop Program. Kasi doon pa lang, yung 1.5 magiging 15,000. Kasi may experience na kami, yung mga binigyan namin ng dairy. Kasi ang dairy, minimum 5 liters a day. Bebenta mo sa buyer, that's 6 na ibibenta nung nag-aalaga sa co-op, bibilhin nila yun ng 60 pesos. Di 300 a day na yun, 9,000 a month na yun. Kaya yung asawa pa lang yun, yung asawa. At saka ngayon, ayoko na nung ibinabalik sa NDA at saka sa Philippine Carabao Center yung anak. Hindi, iwan na dun sa mga farmer yung mga anak para dumami ang animal nila at lumaki ang income nila. Alam mo, nagluluhaan yung mga asawa ng farmer pag dinidistribute ng milking animal. Malaki kita doon. Maaabot natin yung 15,000 per family. Yun lang ang habol ko 15,000 per family. Yun lang. Wala na akong hinahanap sa inyo. Yun lang. Kaya tigilan nyo na yung mga research. Pabayaan nyo, sabihin nyo sa DOSTP card kung ano gusto nyo ipag-research. Bahala silang mag-research. Kayo, i-produce nyo yung hybrid seedlings. Makinig Sige kayo po. sa akin. Sige po, ma'am. Kung kayo nakinig sa akin, isusumbong ko kayo sa presidente. Yun ang gagawin namin, ma'am. Tapos, siguro ano lang po, ma'am. Pinag-aralan ko na yan. Ako, pinag-isipan ko na yan matagal. Gusto ko lang tumaas ang income ng mga coconut farmers. In the same manner, gusto kong tumaas ang income ng rice farmers at maging competitive sila sa Vietnam. Kasi ang Vietnam, they produce rice at 6 pesos per kilo of palay, tayo 12. Pinabababa ko yung 12. Kahit man lang 8. Pag 8 na sila, competitive na tayo. Kasi yung Vietnam, pag pumunta dito, magbabayad pa yun ng tariff at magbabayad pa yun ng transportation cost. So 8, competitive na ang farmers natin. Gusto ko rin yung ating coconut farmers maigi ang buhay. Yun lang. Hindi, wala naman akong dyan. Kaya sundin nyo na lang yung sinasabi ko sa inyo. Tigilan nyo na yung mga research na yan. Walang nangyayari dyan. Sige po, ma'am. Alam na natin, na-research na yung hybrid seedlings. Yun na lang. Ibigay nyo lang yun sa farmer. Ang laki ng kita ng farmer, triple. Kasi triple ang production nun . Tapos pag nag-intercropping pa sila through the National High Value Crop Program, additional minimum 9,000 naman din. Na proven and tested na to. Nakita na namin to. Kaya gawin nyo na lang to. Otherwise, mag-aaway lang tayo, walang mangyayari sa atin. So, dalawa ang format ng report nyo. Yung una, yung gaan nyo, lalagay nyo yung inyong PS at lalagay nyo kung ano overhead nyo. Pag yun ay within the range allowed by law, hindi ko na kayo questionin doon. Ang i-detalye nyo lang, doon tayo tatanungin ng mga senador yung inyong project. Tapos sa project nyo, walang research, di ba? Igagamitin nyo na lang yung inyong Davao at saka Zamboanga at saka Albay to produce hybrid coconut seedlings na i-distribute nyo sa mga Sana meron silang Visayas no? Ma'am, meron po kami sa Bohol. Para? Yung para mga ulan yung standard ng pakokon. So, Sa Visayas, ma'am, meron kami sa Bohol. Na devastated lang ng Typhoon Odette pero nagre-recover na po.
kayo, buhayin nyo na lang yun. Opo. Kasi dalawa sa Mindanao, okay lang dalawa sa Mindanao kasi 60% ng farmers are from Mindanao. So dalawa, isang Region 9, Zamboanga, at saka Region 11, Davao. Maglagay kayo sa Visayas, yung Bohol, tapos yung sa Luzon, yung Albay. Oh. Di yan na lang. Covered na kayo. Kasi Luzon, Visayas, and Mindanao. Pinakamalaki Mindanao eh. Oo. Kaya yung pagpili nyo ng ospital, doon nyo rin piliin nyo yung ospital na maraming coconut farmer. Oo. Doon kayo mag-tie up. Oo. Ibigay nyo yung pera doon. Ibibigay naman ng yan eh. Ng DBM eh. Sabihin nyo lang kung anong hospital. Bigyan nyo ng listahan. Copy furnish ako. Ako maglalakad sa DBM. Para idiretso na yung pera doon sa mga ospital. Tapos papupuntahin nyo na lang ang coconut farmer doon at i-deduct doon sa mga allocated. Tingin mo, ilang ospital ang maaano nyo? Para i-divide na natin yung 500 million ba yon? Ilang ospital? O, 2 taon nang hindi ginagawa, di 1 billion na yon. Ilang ospital, tingin nyo?